Marcos, tuluyan ng mabubura sa kasaysayan. PDP, di umano, sure win na, sabi Nino. Yan. Okay? Sige, pag-usapan natin ito. Magkakasama namang nag-ikot sa Mandaluyong ang tandem ni na dating Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan para manuyo ng botante. Sumama sa pangangampanya ang nominee ng Akbayan Party List na si Attorney Chel Jokno. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Ayan, nangangampanya si Bam Aquino. Maagang nagbahay-bahay ang mga senatorial candidates na sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa Barangay Hulo sa Mandaluyong kaninang Oh, ito yung mga palasimba, di ba? Naalala nyo? These people, sila daw, di umano, ang supported ng Catholic at palasimba. umaga. Sige, tuloy. Sinamahan sila ni Senadora Risa Ontiveros sa Sinamahan ni Risa Ontiveros. pag-ikot. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila ng mga taga Mandaluyong Sino may sabi, mainit ang pagtanggap. na may mahigit 200,000 botante. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Station nitong Pebrero, pang-17 pwesto si Aquino. Kaya aminado siyang mas kailangan pa nilang sipagan sa panunuyo ng mga botante. Kailangan suyurin pa, mangligaw pa sa mga kababayan natin habang ang taong bayan gumagalaw, gagalaw rin po yung mga numerong yan. Ang ilan, pang 15 ba? Okay, basta hindi pasok sa top 12. Kung sakaling makabalik sa Senado, gusto raw ni Ayan, tingnan nyo po ito. Paliwanag ko lang po sa inyong mabuti, okay? Ang mga Aquino before, halos gawing Diyos ng mga Pilipino. Institusyon po yan sa Pilipinas. Savior po yan sa iba. Holy yan mga yan para sa iba. Anghel yan. Halos gawing Diyos. Ang taas ng tingin ng mga ibang Pilipino sa kanila before. Pati na rin si Kiko Pangilinan. Sila yung mga namamayagpag before. But look at them now. Hindi sila makapasok sa top 12. And I believe dito mananalo tong dalawan to. Tingnan ninyo. Kung gaano kalakas, marami sa inyo nagpunta pa sa EDSA to support the Aquinos. Dalawang naging presidente ay Aquino. Look at them now. Wala na. Alam nyo, mga kababayan, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. One thing good na nakikita ko sa sitwasyon natin, I always believe in Romans 8:28. All things will work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Lahat ng bagay, merong maitudulot na maganda. Yung masamang nangyayari sa Pilipinas, yung sobrang sama na nangyayari ngayon sa Pilipinas, ako'y naniniwala may magandang patutunguhan. Sabi, Coach Oli, kailangan bang sobrang sama? Yes. Bakit? Kasi ang Pilipino matigas po ulo. Remember this, it took us 2 Aquinos, 2 presidents, 2 Aquinos. 2 presidenteng Aquino bago natuto ang Pilipinas. Wala silang panalo ngayon. Nag-8 diretso pa nga, di ba? 8 inodoro. Nagalit kay Cory, tapos binoto pa rin yung anak. Same thing. Nagalit kay senior, binoto pa rin yung anak. Kailangan kasi talaga, maapi tayo eh. Kailangan talaga, sobrang baba, sobrang gutom natin para matuto tayo mga Pilipino. Kaya ngayon, wala na tong mga to. Kaya ako naniniwala, tapos na po ang era ng Marcos. God gave BBM a chance na i-recover ang pangalang Marcos. Buhayin muli ang pangalang Marcos. And he messed up. He messed up big time.
And maganda 'tong nangyayari na ito dahil sa palagay ko, sagad na ang Pilipino. Natuto na ang Pilipino. Hindi tayo natuto the first time, the second time, the second time ng Marcos. Same thing sa the second time ng Aquino, natuto tayo. Ngayon, alam ko natuto na ang mga Pilipino dito kay Marcos. Bam na dagdagan pa ang pondo sa edukasyon. Tututukan niya rin ang paggawa ng mas maraming trabaho. Ang katandem naman niya sa kampanya na si dating Senador Kiko Pangilinan, nasa ika-15 pwesto naman sa survey. Ba, ito yung mga namamayagpag noon. Medyo hawig ni Gadunto, no? Oh, di ba? Saan sila? Mapapababa ang presyo ng pagkain, yung food security, tsaka pagsuporta Sila mga food security, may nagawa ba sila that time? Yung panahon nila? Hindi naniniwala ng tao. Kaya hindi sila tumataas sa survey. Wala nang tiwala ang tao bayan sa kanila. sa agrikultura. Naniniwala ako, pag nalaman ng ating mga kababayan, sa tulong ng media, na yan ang ating isinusulong, dadagdag pa. Marami pang masusuporta sa atin. Bukod sa Bam Kiko tandem, kasama rin nilang naglibot ang kaalyadong si Akbayan Party List First Nominee Attorney Shell Jokno. Kasama nila si Akbayan Party List, Jokno. Kayo na maghusga. Okay? Ilagay nyo sa comment section. Ano ba to? Si Jokno. Diba? Ano ba to? Akbayan. Diba? Ano to? Ano yan sa bansang Pilipinas to si Jokno? Sige, pakilagay sa comment section. At anong common denominator ng the likes ng katulad ni Jokno sa mga dilawan? Alam kong alam nyo yan. Turungan nyo nga sa akin, hindi ko alam eh. Diba? Hindi alam ng Pilipino before yan eh. Ngayon, bukas na mata nila. Bukas na mata natin. Kaya, lubog sila ngayon. Kailangan po natin ng mga progresibong kandidato na Progresibong kandidato. lalaban para sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino. Handang-handa po kami ipaglaban kayo. Ayon kay Aquino, magmula ng mag-campaign period, nakabisita na sila sa 12 probinsya. Plano pa nilang maglipot pa para manligaw Relax. Napahawak-hawak ka pa ng kamay. Ginagawa niyo yan dati? pa ng mas maraming botante. Nagbabalita mula sa frontline. Yan. Ha? Anong masasabi ko dyan? Day, Mukha ng kaplastikan. Yan ang mga plastic ngayon. Pag-asa, ipapakita ko sa inyo kung bakit nasasabi ko na panalo na po ang PDP. Tingnan nyo. Bukod dyan, na talagang wala ng Aquino. Ako natutuwa ako na laging sumasama si Marcos. I really believe that Marcos is the death sentence for the alyansa ng bagong Pilipinas. Hindi siya nakakatulong doon sa mga senador. Kung ako lang talaga senador, babiyahe na lang ako ng solo. Napapasama talaga sila kay Marcos. Gaya ng sabi ko, dala na eh. Nagsasalita na ang taong bayan. I will really predict 7 to 9 PDP laban will win. Senatorial balls. Tandaan nyo itong sinabi ko. Ito nga sa ArcLight, nagkaroon ng survey. From February 22 to February 25, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from. Lahat po, hindi yun pinipili katulad ng ibang survey. Ito lahat po kasama. ArcLight with its 2 million followers, 2 million followers generated more than 455,000. Hindi ko mabasa saglit. Medyo lalakihan ko lang dito sa aking sa aking laptop. With 435,781 votes
Oh. Yan, ganyan kadami. Hindi katulad ng survey nila na 1,000 lang ang bumoto, 1,500 lang ang bumoto, 2,000 lang ang bumoto, tapos konti lang. Konti lang yung nakalagay na pangalan. Hindi lahat. Ito, 66 senatorial candidates to choose from. Okay? Accumulated survey forms and recorded 5.2 millions in total engagement. Ganun po katindi. Sinong top 1? Bongo. Sinong top 2? De La Rosa. Sinong top 3? Pastor Kibuloy. Top 4? Marcoleta. Top 5? Jimmy Bondoc. Lahat po ng PDP pasok. Yung 10 pasok. Alam mo kung bakit naniniwala ako dito? Dahil taong bayan na nagsasalita. You can check it from that survey, yung ArcLight na yan, kung trolls po ang bumoboto. Hindi katulad ng survey na iba na hindi naman natin alam kung saan sila nag-survey, sinong naitanong. Di ba? Iilan lang ang natanong nila. May katapusan din. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Yung nangyari po sa Laguna, nagsalita ang Laguna. Diyan sa Pansol, ang dami pong nag-attend. Tuwan-tuwa sa PDP. And mind you, walang ayudang binigay. I was there. Wala po. Walang ayuda, walang pakimkim, wala. Wala po. Andun ang mga mainstream. So, kapit lang mga kababayan ko, matatapos din ang kasaysayan ng Marcos sa Pilipinas. Unti-unti nan nagigising ang taong bayan. Duterte na po ang susunod, and I really hope that someone aside from PRRD will continue the drug war at saka sa corruption. Pero alam ko, lalo na si BP Sara, itutuloy niya ang laban sa mga komunista tsaka sa mga adik. And andyan nga si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic, and all, marami pang iba na talagang lalaban kontra korupsyon.